Amen po ba? Ayan. Para ako nagsasalita sa sarili ko, ano? Ayan. Live ba tayo? Live na. Okay. Also, don't forget to get your pen and your notebook. Yan. Para kasi akong robot, pinapakinggan nyo na lang. Ano? Get your pen and your notebook sapagkat magsusulat po tayo. Amen po? Amen. Next is invest and invite. Bring a family and friends. So, dahil malamig ang panahon, di ko naman inaasahan na marami tayong madadala. Pero, lagi pa rin po tayong mag-imbita sa ating gawain. Can I hear amen? Amen. Also, don't forget to watch our online worship service. Alam niyo po, paganda na ng paganda ang ating online. Kung napapansin ninyo, nakikita niyo ba mga sarili niyo doon? Nandun po kayo. May mga picture din po, lalo na pag Sunday worship service natin. So, pakipanood po natin ito. Share, like, and subscribe na rin po para po mas marami pang mabot ng salita ng Diyos. Amen po? Amen. Alright, so let's begin. Ayun pa pala, coming soon po ang ating 9th anniversary ng ating pong church. Ang ating tema ay, everybody, my ministry, all for His glory. No, wala pa man din ang November, pero we're so ready para po sa ating nalalapit na anniversary. Are you ready? Are you excited? Amen. Sige po, kung excited na tayo, sabay-sabay na tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen po? Pag sinasabi natin ito po ay nagbibigay sa atin ng pagpapala in our spirit, soul, and body. So lahat po ng bahagi ng ating pagkatao ay pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Hallelujah. So tayo po ay magpatuloy sa atin pong pag-aaral. We are still under the series entitled, everybody, Charis. No? It is the gift of favor for everyday life. Part number na po yan? Part number 9 na po. At sa pag-aaral na ito, mga kapatid, gusto po tayong bigyan ng pabor ng Diyos araw-araw. Ang tanong, gusto mo rin ba? Gusto mo rin bang tumanggap ng pabor mula sa Diyos? Amen. So, kung gusto natin na tumanggap ng pabor sa Panginoon, alamin natin ang mga bagay na ikinatutuwa niya para tayo po ay lalo niyang pagpalain. Amen po. Amen. So now let's talk about the Old and New Covenants and in connection to righteousness, sapagkat napakahalaga po nito. Sinagot natin ang tanong nung nakaraan na, next, what is a covenant? At ito po ang sagot. It is a binding agreement, a contract, what else? A compact, or a treaty, pledge, or promises. No? So nilagay ko sa dulo yung mga pangako or promises. Sapagkat pag ang Diyos ang nangako, ito po ay tinutupad ng ating Diyos na buhay. Amen, mga kapatid? Amen. And there are 7 covenants in the Bible. Ayan po yon. So, it is divided into 2 parts. So, kung nakikita nyo po yung unang 6, verse 1 to 6, it is the Old Covenant. At yung pang-7 naman ay the New Covenant. Now, it is divided into 2. Pakipindot ulit. So, ang Old Covenant po is all about the law. No? Mga batas na dapat gawin at sundin. At yun naman pong New Covenant is about the grace or biyaya ng Panginoon. So, malaki po ang pagkakaiba po ng dalawa na yan. And next po, if you're going to take a look at the picture, ang unang covenant or kasunduan, the first one is you can gain righteousness by obeying the law. Ikaw ay magiging mabait, ikaw ay magiging matuwid pag sumusunod ka saan? Sa batas ng Diyos. At yung ikalawa naman, the second covenant is you can gain righteousness because of, kanino daw po? Jesus Christ. Amen. We call that grace. At tayo po ay papaboran ng Diyos in the new covenant, hindi dahil mabait ka. Sabihin sa katabi, hindi dahil mabait ka. Kasi minsan yung iba mabait pag tulog lang, di ba? So, ikaw ay pagpapalain, hindi dahil mabait ka, kundi mabait ang Diyos sa iyo at mayaman ang biyaya ng Panginoong Jesucristo. Shout amen. Amen. 2 Corinthians 5:21, sabi rito, God made Him Christ who had no sin to be sin for us, so that in Him, kay Christ,
we might become the righteousness of God. So nakita natin sa verse na ito, si Kristo ang ating katuwiran. Wala na pong iba. Amen po mga kapatid. Amen. So sinagot din natin ang tanong na, what is the old covenant? Ano nga ba ang lumang kasunduan? Anong sagot natin? Andiyan po. The old covenant is the first covenant of God to man. It is now obsolete, worn out of date, growing old, and will soon disappear. No? Nakita nyo? So kung ganito palang kalagayan ng old covenant, so kailangan na po talaga na ito'y palitan. Sapagat ito ay luma na, matanda na, pawala na, at pasira na. Can I hear amen? Amen. So now, let's see a close comparison of the old and new covenant. Silipin ulit natin. Tingnan nyo po Under the old covenant or the law, sino niyo po yan? Ang sabi, even the best failed. No? My goodness. Kahit napakagaling mo na, the best ka na, bumabagsak ka pa rin. Tanong, bakit ba bumabagsak ka pa rin kahit the best ka na? Why? Next, because under the old covenant, God requires, ilan daw? 100% do it all or don't do it at all. No? So gusto mo bang sumunod sa Diyos? Gawin mo ito 100%. Walang dapat ititira. Kung hindi mo ito magagawa ng 100%, sabi ng Diyos, wag na lang. Kasi lahat ng gagawin mo ay pawang bagsak. Can you hear amen? Let's look at this James 2:10. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang. For whoever keeps the whole law and yet stumble at just one point is what? Is guilty of breaking all of it. Sa Tagalog, kahit masunod mo na ang lahat ng utos, pero bumagsak ka sa isa, stumble at one point, anong tawag sa'yo? Guilty ka pa rin. Saan? Sa paglabag sa batas ng Diyos. Can you hear amen? So kung 10 utos yan, pasado ka sa 9, bagsak ka sa isa, bagsak ka pa rin. Kasi ang gusto ng Diyos ay 100% do it all. Maliwanag po ba ng kapatid? So napakahirap, di ba? Pero good news. Next, under the new covenant, ano pang sabi dyan? Or grace, even the worst can be saved. Amen po mga kapatid? So, kaya kang iligtas ng Diyos kahit ikaw na ang pinakamasamang tao. Kasama na po dyan sa pagliligtas ang love, protection, provision, at syempre, pabor ng Diyos. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Can you hear amen? Diba minsan parang, Lord, ang sama-sama ko, pero salamat pa rin kasi napakayaman ng biyaya ng ating Panginoong Kristo. Shout amen. Amen. Kaya nga po, dahil sa aralin natin na ito, nabuo po ang pamosong kanta ng pamagat ay Amazing Grace. Are you familiar? Last week, kinanta ko na. Balikan nyo na lang sa online para makita nyo. Yung Amazing Grace ay isinulat po ni John Newton na nagsabi na, a wretch like me, ang isang kawawa na katulad ko ay kinaawaan ng Diyos. Can you hear amen? And from this grace to Amazing Grace, nabago ang kanyang buhay. Bakit? Dati siyang slave trader, nagbebenta ng mga tao, mga alipin, pero he became a minister of God. Naging lingkod siya ng Diyos sapagkat iniligtas siya ng mayamang biyaya ng Diyos. Can you hear amen? And in 1807, na taon kung kailan namatay si John Newton, doon naman po naipasa ang Slave Trade Act kung saan pinagtigil na or ibinan na ang pagbebenta ng mga tao sa lahat ng dako sa Britain. At dahil dito, nakalaya po ang maraming tao at natigil na po ang pagpapahirap at pagpapaalipin sa kanila. Kaya mula noon, naging national anthem na nila ang Amazing Grace. After 60 years sa Amerika, ginawa na po itong kanta kasi dati tula pa lang siya at mga lesson lang. Pero naging kanta siya. At mula noon, inawit na siya sa lahat ng simbahan at magpasa hanggang ngayon sa ating mga iglesia. Can you hear amen? So kung hindi nyo pa siya naririnig, puntahan nyo na lamang po siya sa YouTube natin. Amen po mga kapatid. Amen. Now, take note po, napakalaki ng pagkakaiba ng biyaya or grace sa covenant na
Grace sa law or the old covenant. Kasi po, tingnan nyo po sa grace or biyaya, nakakakanta pa rin ang mga tao. Tama mga kapatid? Kahit na feeling nila masamang-masama sila, nakakapagtaas pa rin sila ng kamay at sinasabing, Amazing Grace, how sweet. Amen po mga kapatid? Bakit? Kasi nararanasan nila ang kabaitan ng Diyos na buhay. Tama mga kapatid? Pero sa ilalim ng batas, puro parusa ang lahat ng kanilang natatanggap kasi laging bumabagsak ang mga tao. Tama po? Pero tingnan nyo po, sa ilalim ng biyaya, ang lahat ng tao ay malaya. Oo, pero all out naman sila para sa Diyos. No reservation. Tama po mga kapatid? Handang magsakripisyo, handang maglingkod sa Panginoon kahit na nahihirapan, kahit pa nga magbuwis ng buhay alang-alang sa Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Namatay si Kristo para sa atin. Tatanungin ko kayo, handa rin ba kayong mamatay para kay Kristo? Amen. Salamat sa mga tumugon. Ako rin po, handa akong mamatay para kay Kristo. Bakit? Nang marinig natin ang amazing grace, ito po'y naging mabangong samyong handog sa ating mga buhay sapagkat iniligtas na tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Shout amen. Amen. Sige, palapakan po natin ng Diyos. Now, ipinakita ko rin po sa inyo last time na sa pagtuturo po ng Old Testament at New Testament, tingnan nyo po, Old Testament versus New Testament, kailangan po ang isang tagapagturo, ang isang preacher or pastor ay meron pong ugali na kasipagan. Amen mga kapatid? Ikaw po ba'y masipag? Dapat ikaw ay palaaral, ikaw ay palabasa para patas nating maibahagi ang katotohanan ng salita ng Diyos. Sapagkat napakadelikado po pag hindi mo kayang balansehin ang Old and New Testament. Sapagkat sabi ng ibang mga tagapagturo, ang laman ng kanilang turo ay kalimutan mo na ang Old Testament kasi luma naman yan eka. Pero brothers and sisters, hindi mo kailangan kalimutan ng Old Testament. Sapagkat pag itong yung turo, maraming mga masasagasaan na mga tao. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Kasi yun ang nakagawian nila, tapos bigla mo sasabihin na wag gawin iyon. So napakadami po na masasagasaan. But brothers and sisters, maging malinaw po na ang mga nakalipas, yung Old Testament, ay magsisilbing aral. Sabi nga natin aral. At warning, no? Paalala para sa atin na mga nabubuhay ngayon. Tama po mga kapatid? Kung babasahin nyo sa 1 Corinthians 10:11 tsaka Romans 15:4, ito daw ay magtuturo sa atin ng mga aral para hindi na tayo madapa sa kinatitisuran ng mga tao ng Old Testament. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Now, iiwan natin or papalitan natin ang ilang mga practices. Sabihin mo nga practices. Pero hindi ang principle. Tama mga kapatid? So, pakipindot nga. So, magkaiba po ang practices sa principles. Bakit po? Sapagkat pag hindi mo kayang ituro ang paghihiwalay ng practices sa principle, ang maraming mga Kristiyano po ay mag-aaway-away at hindi po sila magkakaunawaan. Can you hear amen? Let me give you an example sa panahon natin ngayon. Sino po sa inyo ang gumagamit pa rin ng gasera? Meron ba? Meron pa rin po mga gasera ngayon? Siguro sa mga liblib na lang talaga, bukid, gubat, tama? Pero sa panahon natin ngayon, kahit nga rechargeable na flashlight, kaya nang bumili ng simpleng tao. So, ang gasera is an obsolete na dito po sa ating kapanahunan. Can you amen? Kasi nung nakaraan, ang ginamit kong illustration ay sampalok. Nakalimutan ko, marami pa palang sampalok. Kaya, marami pa rin talagang aakyat, kukuha ng sampalok kesa gumamit ng sinigang mix. Can you hear amen? Isa pang illustration ay ang pagsasaka. Sino pa rin po sa inyo nakakita na kalabaw ang ginagamit? Meron pa rin po ba rito sa lugar natin? Marami pa rin po ba? Mangilan-ngilan na lang, di ba? Sapagkat ang ginagamit na ay traktora. Tama mga kapatid? Tama po mga kapatid. Pero, ibig sabihin ba nung kalimutan na natin yung mga kalabaw? Hindi. Di ba mga kapatid? Gumagamit pa rin tayo ng kalabaw, kesyo ito'y mabagal at minsan ay hindi nakakatapos ng marami, pero pangilan-ngilan na lamang po ito. At darating ang araw, baka nga sa panahon ng mga anak natin, wala na nga kalabaw talaga at puro traktora na ang iiral. Nandiyan po kayo mga kapatid?
Amen. So, ganun po ang ibig sabihin. Huwag basta-basta kakalimutan, kundi ito'y magsisilbing aral at warning para sa atin. Amen. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Sabi po ng Bible, study to shew thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, no? Rightly dividing, the word of truth, no? Ano sabi? Study. Sabi nga natin, study. Mag-aral ka daw mabuti. Bakit? Para ma-approve ka ng Diyos at hindi ka nahihiya na magturo ng salita ng Diyos. Tama po mga kapatid? Brothers and sisters, pag tumayo ka sa pulpito, isa lang ang bagay na dapat mong ikahiya pag nandito ka. Yung hindi ka nag-aral, tapos tumatayo ka. Maliwanag po yun mga kapatid? Kasi kahiyaan naman sa mga kaharap natin na nagbigay ng oras panahon, tapos wala silang matututunan mula sa salita ng Diyos. Amen mga kapatid? Ang salita pong study in Greek is, next po, spodadso. Sabi nga natin, spodadso. Yan na, napagbaliktad ko po kasi yun nakaraan dahil kinapi-paste ko lang na may iba pa lang na-edit ko. It means to exert oneself, no? Mag-effort ka, to be diligent, forward, endeavor, yung mga gustong gawin sa buhay, labor, or study. Now, ikaw ba'y masipag mag-aral? Pwede kang maging pastor kahit hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Can you hear amen? Kasi yan ang category, yan ang criteria ng isang tagapagturo ng salita ng Diyos. Masipag mag-aral. Can you hear amen? At yung Greek word naman ng salitang next, rightly dividing is orthotomeo. Sabi nga natin, orthotomeo. Yan. It means to make a straight cut, pantay, patas, that is to dissect or expound correctly the divine message, to cut straight or to teach the truth directly and correctly. Naalala ko tuloy, ito po yung pinakamagandang illustration. Sa mga anak natin, pagka mayroong ulam na kakaunti, halimbawa ay isda, tapos hahatin mo ito ng pantay, kami po ay mayroong ugali noon, kapag 8 po kami magkakapatid. Kung gusto mo na makuha ang pantay na hati, wag ikaw ang hahati. Ang maghahati ay yung ibang kapatid at yung pipili ay yung hindi naghati. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi yung naghati, syempre titingnan niya, kukunin niya yung mas malaking part. Kaya pag ikaw ang naghati, ang kukuha ay yung hindi naghati. Maliwanag mga kapatid? Ibig sabihin, kapag nagturo ka ng salita ng Diyos, dapat pantay. Sabi mo nga pantay. Para walang, di ba, pag hindi pantay yung hati, ano mangyayari sa magkakapatid? Mag-aaway-away yan. Tama po mga kapatid? So, yun po ang ibig sabihin nun. Dapat rightly dividing ang pagtuturo natin para hindi po magkagulo ang mga anak ng Diyos. Maliwanag po? Amen. Sabi ng Hebrews 10, verse 1, letter A. Can you change my mic? Hebrews 10, 1. The law or the old covenant is only a shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. No? Yung daw luma na kasunduan or the law is not the reality. Ito daw po ay anino. Sabi nga natin, anino. Yan. Colossians 2:7, tinukoy ng Diyos. Ano nga po ba yung anino at ano ba yung katotohanan? Tingnan po natin. These requirements of the law are a shadow of the things that were to come. Look at this. The reality, however, is what? Found in Christ. No? So, tatanungin ko kayo, ano ang totoo? Yung anino ko o ako mismo? Sino ang totoo? Yung anino ko o ako? Ako. Ako. Ako na nakikita nyo. Ang Old Testament daw, ang Old Covenant is shadow, anino. Amen mga kapatid? Malabo sa mga tao, hindi nila makita, but the reality is found in Christ. Dumating na si Kristo sa bagong tipan, sa bagong kasunduan, at nakita na nila ang mayaman na biyaya ng Diyos sa katauhan ni Kristo. Can you amen? Mapalad tayo sapagkat tayo po ay sakop ng biyaya or the grace period at tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya na si Jesus ay namatay, siya ay muling nabuhay at siya ay muling babalik para balikan tayo at dalhin lahat sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. Can I hear amen?
So yung anino, nagkaroon na ng reality. Ito ay walang iba kundi si Jesus Christ. Colossians 2:16, therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. No? So, sa Old Testament practices, ano nga ba ang tama? Pastor, ang pagsisimba ba or Sabbath day ay dapat linggo or dapat Sabado o dapat ba Friday sa Middle East or Wednesday kagaya sa atin? Ano nga po bang dapat? Sabado, linggo or anong mang araw? Anong sagot? Kahit anong araw. Sabihin sa katabi, kahit anong araw. Sapagkat lahat ng araw, sabi diyan sa Mark, Mark 2:27, the Sabbath was made to meet the need of the people and Jesus is the Lord of the Sabbath. Maliwanag po yun mga kapatid? Even every day, all the days of the week, siya po ang Panginoon. Lunes man yan hanggang linggo, si Jesus pa rin ang Panginoon. Kaya dapat meron kang isang araw na rest day na inilalaan mo sa Panginoon para ikaw ay magsimba at sumamba sa kanyang pangalan. Maliwanag po yun mga kapatid? So hindi ka nila husgahan, mali kayo. Kasi dapat ganitong araw, hindi po. Ang tama ay dahil nandyan si Kristo at sinasamba mo siya, yun ang pinakamahalaga sapagkat ang sinasamba mo, hindi ang araw ng pagsamba, kundi ang Diyos na nandoon sa iyong pagsamba. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Are you still with me mga kapatid? Amen. Now, hindi ginawa ang pagsisimba para pahirapan ng mga tao. Tama po mga kapatid? Kayo po ba nahihirapan na, huy, umatin ka, sila pastor, galing pa sa malayo, umatin ka. Sino sa inyong pinipilit? Kasi kung ang gawain na ito ay ginawa para sa inyo, para pahirapan kayo, itigil na natin. Tama po mga kapatid? Sapagkat ginawa ang gawain na ito para tulungan ka. Sabihin sa katabi, para tulungan ka. Hindi para pahirapan. Way back in the New Testament people, sila ay nahihirapan sapagkat pinagdadala sila ng mga tupa, ng mga kalapati, ng mga baka na iaalay. Wala nga silang maibigay. Tama po mga kapatid? Kaya marami na tuloy ang nakalimot na pumunta sa templo. Marami pa ang mga nananakot. Pagdating pa lang sa church, bakit ka may sakit? Siguro hindi ka nag-ikapo. Bakit naghihirap ka ngayon? Siguro hindi ka nag-tithes. Hello? Nandiyan po ba yung mga kapatid? Samantalang sa ilalim ng biyaya, alam natin na maliit man o malaki ang ibigay mo, ay patuloy na pagpapalain ng Diyos pagkat ito po ay galing ng bukal sa iyong puso. Can you hear amen? And out of your generosity, malay mo naman, kaya pala konti ang naibigay, yan na lang ang kaisa-isa niyang pera, ibinigay pa niya, kaya mas marami pa siyang ibinigay kaysa sa mga milyon-milyon na sobra-sobra lang ng iilan. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Isa pa, pag pumunta sa church, ay nagkakaroon ng mga unreasonable na mga ambagan. Anniversary na ha, magbigay daw tayo ng tigi 1,000. Sabi nung isang kapatid, patay, wala nga akong trabaho, 1,000 pa. So, hindi na tuloy nag-church. Andiyan po yung mga kapatid. Hindi po ginawa ang church para pahirapan kayo. Tama mga kapatid? Ginawa ang church para tulungan ang bawat isa sa atin. Shout amen. Palapakan natin. Isa pa. Sabi ng iba, yung t-shirt natin $250 yan. Sabi ng iba, patay na naman. Ni 100 nga, wala ako. Etong maganda. Buti na lang, sa panahon natin, sa ilalim ng biyaya, may mga generous na tao na naglilibre, nagbabayad para sa mga walang pambayad. Amen mga kapatid? Kung sa Old Covenant yan, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, ligtas na. Ako'y pinatawad na ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid? So, ang araw ng pagsimba, ang Diyos, ang Panginoon, ano man ang araw na ito, ibigay mo at sumamba ka para sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So let's look at the practices and principles. Isa po sa controversial na pinag-uusapan ay yung tinatawag na tithing. Sabi nga natin tithing. Ang tithes and offering po ay Old Covenant. Sakop talaga yan. Pero ang sabi ng iba, luma na ang pag-iikapo, kaya wag na tayong mag-ikapo. Mali. Sabihin sa katabi, mali. Iwanan natin ang practice. Ano bang binibigay dati? Mga baka, trigo, tupa, kalapati, etc., etc., mga dugo.
At ito po'y sinusunog sa altar. May altar ba tayong sunugan dito? Wala naman. Tama mga kapatid? Iwan mo na yung mga practices na yan, pero dalhin mo ay ang ano? Principle. Sabi mo nga, principle. Ano ba ang principle ng tithing? Anong prinsipyo niya? Pagbibigay. At sa bagong tipan ng Diyos, in the new covenant, sa bagong kasunduan, anong sabi? Grace giving naman. Bukal sa puso, ibigay mo sa Panginoon. Pag marami, maraming ibabalik. Pag kaunti, kaunti ang ibabalik. Ang mahalaga, dala-dala mo sa iyong puso ang prinsipyo na nagbibigay ka sa gawain ng ating Diyos na buhay. Malaki man ito o maliit. Basta masaya ang puso mo, pagpapalain ito ng Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Maliwanag po mga kapatid? So makikita mo, talagang makakakanta ng mabuti ang mga anak ng Diyos in the new covenant. Tama mga kapatid? Kasi kahit medyo kulang ang dala mo, ang mahalaga, Lord, ito, ibibigay ko sa iyo. At pag nakaluwag-luwag talaga ako, ito todo ko pa at sobra-sobra because we give out of generosity sa ating mga buhay. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Kaya sabi ng iba, sa church nyo ba may tithing? Meron. Actually, ang tawag namin doon ay grace giving sapagkat ang tagline natin sa baba, generosity exceeds tithing. Tama po mga kapatid? Pag nagbibigay ka ng sobra, generosity po ang tawag doon. Higit pa sa ating pag-iika po. Shout amen. Amen. Hallelujah. Now, let's look at the new covenant. Maliwanag na po yung mga kapatid. Ang luma at ang bagong kasunduan ay malaki ang pagkakaiba. Amen po. Now, let's talk about the new covenant. Sabi nga natin, new covenant. Sa Tagalog ay bagong kasunduan. Gusto nyo ba ng bago? Yan, ito po yon. But before we start answering the what is the new covenant, let's first answer the, next po, the when did the new covenant begin. Pastor, kailan po nagsimula ang new covenant? Galatians chapter 4, verse 4 to 5. Nakakasunod po? Ayan, sabi rito, but when the time had fully come, anong ginawa? God sent His Son. Check. Pinadala po ba ng Diyos ang anak niya? Born of a woman. Sino yon? Babae? Si Maria? Born under the law. Ano po yun? The law of sin and death. Sabi ng Romans 8. To redeem those under the law that we might receive, ano daw matatanggap? The full rights of sons. No? So nakita nyo po yung mga kapatid, ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak. Tama po? Check po yon. At ito po yung walang iba kundi si Kristo. Born under the law. Now, anong ibig sabihin pag born under the law? It is the law of sin and death. Ibig sabihin, dahil ikaw ay nasa ilalim ng batas, ikaw ay mamamatay dahil sa iyong kasalanan. Sapagat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So si Kristo ba'y namatay? Amen. So namatay siya para sa atin at siya rin ay muling nabuhay para ano? To redeem those who are under the law. Tama mga kapatid? Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Bakit? Para hindi na ikaw ang mamamatay, siya na lang ang namatay para sa atin. Can I hear amen? Amen po. So maliwanag yon. Kailan dumating ito? Nung ibinigay ng Diyos ang anak niya, ipinanganak ni Birhen Maria, at ito po ay namatay, inilibing, at nabuhay na maguli para tubusin tayo sa kasalanan. Maliwanag po? Amen. Nangyari po ba lahat yon? Yes. Luke 22 verse 20. In the same way, after the supper, He took the cup, si Jesus, saying, this cup is the new covenant in my blood. Kaninong dugo? Kay Jesus, which is what? Poured out for you. Sabi nga natin, poured out. For you. No? Ibinuhos para sa iyo. Now, ang ibig sabihin po dito ng blood, blood means life. Kaya ibinigay ng Diyos hindi yung kanyang dugo, no? Hindi literally na ito'y dugo, kundi dugo ang ibig sabihin ay buhay. Maliwanag po yung mga kapatid? Sapagat ang isang tao, pag nawalan ng dugo, siya ay tiyak na mamamatay. Now, poured out means ibinuhos, ibinigay para sa atin, para tayo matubos
sa ating mga kasalanan. Maliwanag po yun mga kapatid? Amen. At ito po ang palagi nating ginagawa sa pag-alaala, sa pasasalamat at paglilingkod natin sa Diyos. 1 Corinthians 11:25, di ba? Pag Holy Communion. Sabi diyan, in the same way, after supper, he took the cup saying, this cup is what? The new covenant in my blood. Kaninong dugo? Kay Jesus. Do this whenever you drink it. Bakit daw? In remembrance of me. Sino yung inaalala natin? Si Jesus, no? Kaya nga po, nung ating pong last care leaders meeting and planning conference, di ba po? Nung nag-renewal tayo ng ating mga commitment, naalala nyo pa po ba mga care leaders? Ano po yung ating ginawa pagkatapos ng renewal? Nag-Holy Communion tayo. Bakit? Kasi pinagtibay natin ng katawan ni Kristo at ng dugo ni Kristo para lagi nating maalala every time na may Holy Communion na, ngayong taon pala nag-renew ako. Dapat lalo ako magsipag, lalo ako magpagamit, at lalo kong ibigay ang aking buhay para sa ating Panginoon. Shout amen. Amen. 1 Corinthians 10:16, we give thanks for the cup of blessing, which is sharing in the, ano daw yan? The blood of Christ, and the bread that we break is a sharing in the body of Christ. No? So napakalinaw po nun, ang dugo at ang katawan ni Kristo ay ibinabahagi sa bawat isa para lahat tayo ay mabuhusan ng pagpapala. Can you hear amen? Hiwalay kay Kristo, wala tayong pagpapala. Amen? Amen. Now, in the Old Testament, ang laking pagkakaiba. Look at this. Christ was concealed. Ano po sa Tagalog ng concealed? Nakatago. Hindi hayag. But in the New Testament, ano naman po? Christ was revealed. Ito po ay hayag. Siya ay nakikita na. Sa lumang tipan at sa lumang kasunduan, nandun na si Kristo. Kaya lamang po, siya po ay nakakubli lamang. Nakatago, concealed, hindi pa po siya hayag. Pero sa New Covenant, may mga representation na po siya, and we call it in theology as Epiphany. Ang ibig sabihin po nito, yung manifestation ni Jesus Christ, na nando na nga siya bilang isang tao. We also call that incarnation, sapagkat ang salita ay naging flesh, naging tao, ang Diyos ay nagkatawang tao at nakasama natin. Can you hear amen? Amen po. So, sabi ng 1 Corinthians 10 verse 3 to 4, they all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and the rock was Christ. Ang konteksto po nito ay yung Numbers 20, kung saan ang sabi ng Diyos, Moses, pagsalitaan mo lang yung bato. Pero imbis na pagsalitaan niya, anong ginawa niya? Pinalo-palo niya. Now, lumabas naman ng tubig, nakainom sila, at sila ay nabuhay. Tama? Sapagkat nasa disyerto sila. Pero hindi nila alam na yung bato that represents that rock ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. At yung spiritual na bato na yon na iniinuman natin sa oras na ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Maliwanag po yun mga kapatid? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Next po, the Old Covenant requires perfect obedience to earn God's blessing. Hinto tayo doon. Gusto mo ba na makuha ang blessing ng Diyos? Ano ang sabi ng Old Covenant? It requires perfect obedience. 100% na pagsunod. Amen, mga kapatid? And curses will come if you fail. No? Pag hindi ka naman sumunod, wala ka ring choice. Kasi ang darating sa iyo ay sumpa or curses. So, ibig sabihin ganito. Napakahirap po talaga na paboran ka ng Diyos sa ilalim ng lumang kasunduan. Bakit? Dapat perfect score ka muna sa pagsunod. Tama mga kapatid? Ang tanong, may kaya bang mag-perfect ng pagsunod sa Diyos? Meron po ba rito? O, isalin natin. Pero wala naman po, tama? Sapagkat ganito po ang sabi ng Biblia. Deuteronomy 28, Old Testament po ito, 1-2. Sabi ng Panginoon, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, no?
pag ikaw ay sumunod ng buong buo, fully obey, at sumunod sa mga batas niya, I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. No? Ikaw ay magiging mas mataas sa lahat ng bansa. 2, all this blessing will come upon you and ano daw? Accompany you. Lahat daw ng blessing ay pupunta sa iyo at sasamahan ka pa if you obey the Lord your God. Nakita niyo po yon? If, conditional. Sabi mo sa katabi mo, conditional. No? Ibig sabihin po, may if. Mabigat po kasi conditional, pagpapalain ka lang kung. No? Kung ano daw? Susunod ka sa Diyos. Paano pag hindi ka sumunod? Sumpa. Verse 15, Deuteronomy 28:15. However, if you do not obey the Lord, itong kabaliktaran, your God, and do not carefully follow all His commands and decrees I am giving you today, tingnan niyo po yung kabaliktaran. All these curses will come upon you and overtake you. Ang lupit. Tama mga kapatid? Ang bagsik ng Diyos dito sa pagkakataong ito. Bakit? Sapagkat pag hindi mo raw kasinunod naman ang utos ng Diyos, sumpa ang darating sa iyo at lalampasan ka pa. Bakit lalampasan? Sapagkat ito ay mula sa iyong henerasyon at sa ikaapat na saling lahi ng iyong pamilya. Amen? Kaya patay ka na, nagsasuffer pa ang iyong mga apo kasi hindi nila nakilala ang tunay na Diyos ng Biblia. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Amen po ba? And in chapter 29, Deuteronomy 29 verse 1, look at this. There's more. And these are the terms of the covenant the Lord commanded Moses to make with the Israelites in Moab in addition. May dagdag pa. No? Sabi niya, wait, there's more. In addition to the covenant He had made with them at Horeb. Nakita niyo po yun mga kapatid? Makikita niyo na pag sa ilalim ka ng old covenant o batas, dagdag ng batas ang Diyos. Kaya ano nangyari? Pag dagdag ng dagdag, pahirap ng pahirap, kaya marami na tuloy ang lalong hindi makasunod sa batas ng Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? At nakita naman ng Diyos yun na ano? Walang tao talaga ang kayang makasunod sa batas ng Diyos kahit pagbabalik-baliktarin mo pang mundo. Tama ba mga kapatid? Tama po ba? Meron bang kayang sumunod sa 10 utos ng Diyos? Wala po. Now, tanong ay ito, Pastor, kailangan ba talagang sumunod sa Diyos sa ilalim ng lumang covenant or old covenant? Anong sagot natin? Kailangan. Sabi sa katabi, kailangan. It is badly needed. Bakit po? Ang basic, sabi mo nga basic, ang basic principle ng Diyos ay ito. Ano po yon? Obedience always brings blessing. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tama mga kapatid? Ang pagpapala ay nasa pagsunod or obedience at ang pagsuway or disobedience, kapalit naman ito ay pagpapalo. Amen? Gusto mo ba ng pagpapala? Obey. Kung gusto mo ng pagpapalo, you disobey. Maliwanag po mga kapatid? Now, sabi ng iba, Pastor, dahil nasa new covenant na tayo, dapat pa rin po bang sumunod sa ating Diyos na buhay? Anong sagot natin? Amen. Kailangan pa rin. Bakit? Tingnan niyo po yung dalawang covenant. Sa old covenant, ang prinsipyo ng Diyos ay ano? Obedience always brings blessing. Sa new covenant, ano pong prinsipyo? Ganun pa rin. Obedience always brings blessing. Can I hear amen? So nakita niyo, luma man o bago ang kasunduan, ang principle the same. Ano po yon? Obedience or obey. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. Kaya nga po sa mga gaya natin, mga magulang, sino po yung mga anak dito? No? Ang pabor ay para sa mga mababait na anak. Tama mga kapatid? Sabi na iba, hindi naman. Wala akong favoritism. Ang pabor ay para sa mga masusunuring anak. Amen? Pero tingnan nyo ito.
Pag ang anak ninyo, lagi kang nilalabanan, sinisigawan ka, pasaway at ayaw sumunod sa iyo, tatanungin ko kayo, may pabor ba siyang matatanggap? Meron po ba? Siguro magdadalawang isip ka pa. At yung iba, dadalain. No? Tama po mga kapatid? So, I guess you understand the principle. Ang mga mababait at mga mabubuting anak ay laging pinagpapala kapag tayo ay sumusunod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Panginoon. However, sa kabilang banda, ang Diyos hindi na uubusan. Sabi sa katabi, hindi na uubusan ng grasya, pabor para sa kanyang mga anak. Kaya huwag kang magtatampo. Sabi sa katabi, huwag kang magtatampo. Di ba minsan sa mga magulang natin, minsan nale-left out ka, hindi ka na napapansin, lalo na kung dulong-dulo ka na. Tama mga kapatid? Pero ang Diyos, iba po. Marami pa rin po siyang kayang ibigay sa atin. Hindi tayo makakalimutan ng Diyos. Can I amen? Amen po ba? Isaiah 49 verse 14 to 16. Tingnan nyo po But the people of Jerusalem, or God's people said, sabi nila, the Lord has abandoned us. He has forgotten us. No? Ang Diyos, nakalimutan na tayo. Iniwanan na tayo ng Diyos. Sumagot ang Diyos. Verse 15. So the Lord answered, can a woman forget her own baby and not love the child she bore? Mga nanay, kayo ba makakalimutan nyo yung mga baby nyo? Yung mga anak nyo, makakalimutan nyo ba? Hindi, di ba? Pero ito, nagbakasakali ang Diyos. Even if a mother should forget her child, etong sabi ng Diyos sa atin, I will never forget you, Gani. Can I amen? O sakali man, ang inanay mo makakalimutin, iniwan ka, hindi ka na binalikan. Etong sabi ng Diyos, I will never forget you. Tama mga kapatid? Verse 16, Jerusalem, anak ng Diyos, I can never forget you. I have written you in the palm of my hands. No? So paano ka makakalimutan ng Diyos? Para kang mangungutang sa tindahan, di ba? Nakasulat. Kahit madapa-dapa ka pa, ito pa rin pala. Nagbaka sakali, pero hindi naman mangyayari sapagkat imposibleng makalimutan ka ng Diyos. Tama? Pero kung makalimutan ka man, nakasulat sa kamay ng Diyos, hindi ka makakalimutan ng Diyos, kaya hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. May kopya ang Diyos ng pangalan mo. Tama po mga kapatid? Amen. Kaya po sa ilalim ng Old Covenant or Old Testament, may iba't iba na grasya ang Diyos sa atin. Luma man o sa bago. Ano po yung mga different types of grace? Papahapiawan ko lang po sapagkat napakarami po nito. Now, bakit napakarami? Para hindi ka magtampo sa Diyos. Marami tayong natatanggap sa Diyos. Can you amen? Kahit masunurin ka man o hindi, ito ay para sa lahat ng Diyos sa lahat ng anak ng Diyos. Number one is, number one, common grace. Sabihin nga natin, common grace. Masama man o mabuting tao, nakakatanggap ng common grace. Example, hangin. Pagka masamang tao ka ba, nawawalang hangin? Sikat ng araw. Pag masama ka bang tao, wala kang sikat ng araw, meron pa rin. Ang tawag dyan ay common grace. What else? Free grace. Libre po ito. No ifs, no buts. Ililigtas ka ng Diyos kahit ano pang yung kalagayan. Tama? Number 3 is irresistible grace. Ito yung hindi mo matatanggihan ng Diyos kasi binagsakan ka na niya, tinabunan ka na niya ng maraming pagpapala. Can you amen? Makakatanggi ka pa ba? Lord, grabe, pinatawad mo na lahat. Wala na bang natitira? Pinatawad ko na lahat. Kaya ikaw naman, in response, ay susunod at magpupuri sa Diyos. Can you amen? We call that irresistible grace. Number 4 is, ano yun? Sufficient grace. Sapat ang Diyos, walang kulang. Sabi ng 2 Corinthians 12:9. Number 5 is saving grace. Kasama po dyan yung sola gratia. Anong ibig sabihin ng sola gratia? Grace alone. Naligtas ka dahil lamang sa biyaya ng ating Diyos. Libre po ito. Sabi nga natin, libre. Amen. Number 6 is serving grace. No, ito po yung paglilingkod natin. Nakakapaglingkod ka dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Na maraming pagkakataon, sabi mo, Lord, ayoko na. Tama mga kapatid?
Pero dahil mayroong serving grace, nandiyan ka pa rin nakatayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Number 7, ano po yon? Sustaining grace to endure hardship and maintain your faith. Panginoon, sige, kakapit lang ako sa pananampalataya ko kahit nahihirapan, kahit nasasaktan ako. Sustaining grace po yon. Amen mga kapatid? At yung panghuli, number 8, glorifying grace. Ito po yung pinakahuling pwedeng tanggapin ng lahat ng believers kay Kristo. Bakit? Ito yung pagkakataon na magiging kamukha na natin si Kristo. We become perfect kagaya ni Jesus Christ. Can you hear amen? Kasi ito po ay nasa langit na po tayo. Now, tingnan nyo ulit yung 1 to 7. Marami bang biyaya ang Diyos? Napakarami. Kaya kung nagtatampo ka sa Diyos, brothers and sisters, mali. Baka hindi mo lang siya natatanggap kasi ayaw mong sumunod sa ating Diyos na buhay. Shout amen. Amen. Again, next po. The old covenant requires ano daw? Perfect obedience to earn God's blessings, and curses will come if you fail. Amen po ba? So nakita ng Diyos, hindi tayo makakasunod sa lumang kasunduan, but praise God. Napakabuti ng Diyos, tama? Mabuti po bang Diyos? Si Lord na ang nag-adjust para sa atin. Ano pong ginawa niya? Next, God verified that the old covenant is faulty, depektibo, may sira, there's something wrong. So anong ginawa niya? He is determined to start a new covenant through the cross of Christ. Amen po mga kapatid? So dahil nakita ng Diyos, walang mabubuhay na tao pag lumang kasunduan pa rin. So determinado siya. Ito na lang, krus ni Kristo para sa bagong kasunduan. Amen mga kapatid? Ganito ang sabi sa Hebrews 8:7. If the first covenant or law, nakakasunod po ba? Nakakasunod po ba? Alright, Hebrews 8:7. If the first covenant or the law had been faultless, kung wala itong sira, there would have been no need for a second covenant or grace to replace it. No? Malinaw. Kung walang sira, bakit naman papalitan? Pero dahil may nakitang sira, papalitan na ang una ng bago o ikalawa. Amen mga kapatid? Sabi sa Tagalog, kung walang kakulangan ang unang tipan or law, hindi na sana nangangailangan ng pangalawang tipan or grace. Now, mayroon po bang problema ang lumang tipan? Mayroon po bang problema? Mayroon po bang problema ang lumang kasunduan? Mayroon. Kaya pinalitan ito ng bagong kasunduan or the new covenant of grace. Now, let's now answer the question, what is the new covenant? Dito po tayo magtatapos. Now, ang sagot natin, everybody, the new covenant is the second covenant of God to man, which is, ano daw po? Which is a better covenant. Sabihin nga natin, better covenant. By definition, ito pang sabi, it is the promise that God will forgive sin and restore fellowship with those hearts are turned toward God. Bakit better covenant? Sapagkat nangako ang Diyos, patatawarin ang iyong mga kasalanan at ibabalik ka ng Diyos sa dati mong kalagayan sa kanyang presensya. Can you amen? So better po iyon. Romans 8 verse 3 to 4, sabi rito, the law of Moses could not save us. Malinaw po ba? Yung pagsunod sa law of Moses could not save us because our sinful nature. Bakit kaya? Hindi tayo makakasunod, lagi tayo nagkakamali. Tama po mga kapatid? Lagi ba tayo nagkakamali? Na para bagang yung sorry natin is just an empty word. Natapakan mo yung katabi mo, sorry. Tapos maya-maya, ikot ka lang. Natapakan mo na naman yung kabila. Sorry ulit. Amen mga kapatid? Na para bagang ang sorry natin is just an empty word. Kaya the law of Moses could not save us. Hindi tayo makasunod. But look at this, the next line. But God put into effect a different plan. Sabi nga natin, different plan. May ibang plano ang Diyos to save us. Anong ginawa? God sent His own Son. Sino yun?
Jesus Christ in a human body like ours, except that ours are sinful. Look at this. God destroyed sin's control over us by giving His Son, Jesus, as a sacrifice for our sin. Can you hear amen? So dumating si Kristo para wasakin na ang kontrol ng kasalanan sa atin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dahil dumating si Kristo, tinubos tayo sa kasalanan na yan, hindi ka na mamamatay, ikaw ay mabubuhay, mapupunta sa langit, sapagkat ikaw ay binigyan niya ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Can I hear amen? Verse 4, Jesus Christ, did this so that ano sabi yan? The requirement of the law, may requirement, would be fully accomplished. Natupad na ng buong buo for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Now, sabi ng iba, Pastor, medyo nalilito ako. Ano nga po ba yung law na tinutukoy dito? Ano nga po ba yung law na ito? Let's go back at the context. Balikan natin ulit sa Romans 8, verse 1 to 2. Tingnan nyo po. Therefore, there is now, ngayon, no condemnation for those who are, in Christ Jesus. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, hindi na sinisisi sa kanilang mga kasalanan. Hala ka, makasalanan ka, impyerno ka. Hala ka, hindi ka nagbigay, impyerno ka. Wala nang ganun. Sabi sa katabi, wala nang ganun. No condemnation. Now, those who are in Christ Jesus. Verse 2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit. Dalawa pong batas yan The law of the Spirit of life sets me free from the law of sin and death. Old covenant po yun. Maliwanag mga kapatid. Yung law of the Spirit, the Holy Spirit, pinalaya ka na sa law of sin and death. Hindi ka na mamamatay, na born again na ang iyong spirito, kaya ikaw ay siguradong pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit. And God paid it in full. Bayad na ito ng Diyos ng kompleto. Ibig sabihin, wala kang babayaran. Sabi sa katabi, wala kang babayaran. Walang mamamatay kahit isa sa atin. Tama mga kapatid? Kasi si Kristo nang namatay para sa ating kabayaran ng kasalanan. Now, next, in the new covenant, good news. Christ fulfilled the righteous requirement of the law so that in Christ, ano sabi? We can receive God's blessing as a gift. Palapakan naman natin ng Diyos. Ano ba ang katangian ng isang regalo? Wala kang babayaran. Libre. Sabihin sa katabi, libre. Sinong tumupad ng lahat ng kabutihan at katuwiran na kailangan para sa law? Si Kristo. Bakit? Para matanggap na natin ang pagpapala bilang mga regalo para sa lahat ng anak ng Diyos. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Na hindi ka man karapat-dapat na pagpalain ng Diyos, pero dahil mayaman ang biyaya ng Diyos, pinagpapala pa rin tayo. Let me give you 3 more verses. John 1:16, because He, sino yun? Jesus Christ was full of, ang dami niyang biyaya and truth. From Him, we all receive one gift. After, binigyan ka na ng bahay, binigyan ka pa ng kotse, binigyan ka pa ng kabuhayan, nakatapos pa yung mga anak mo, at ngayon maganda na ang iyong buhay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos. Can you hear amen? Dahil kanino? Kay Jesus. 2 Corinthians 1:20. Ito, tandaan yung verse na to. The yes to all of God's promises, lahat ng blessing is in Christ. Sino yung naka-highlight? The yes is in Christ. Amen po mga kapatid? Amen. And through Christ, we say, yes, amen, to the glory of God. Can I hear amen? Kaya ang tawag natin sa new covenant is a new and better covenant. Next po, pakipindot. New, sabi nga natin, new and better covenant. Mas maganda, mas maigi,
mas mainam. Can I amen? Tatanungin ko po kayo, tingin po kayo sa akin. Kung bibigyan ka ng Diyos ng isang pagkakataon na makaranas ng maganda at masaganang buhay, tatanggihan mo ba o hindi? Kung nangyari ngayon, ikaw pagod ka na sa hirap, di ba? Kung bibigyan ka ng Diyos ngayon ng pagkakataon na magbuhay mayaman, masagana ang buhay, mayaman na buhay, tatanggihan mo hindi? Ang totoo? Dapat hindi. Sabi sa katabi, dapat hindi. Chance mo na yan eh. Now, brothers and sisters, araw-araw gusto ng Diyos na iparana sa atin ang kanyang mayaman na biyaya. Ang problema, bakit hindi tayo nakakatanggap? Kasi baka hindi tayo namumuhay sa new and better covenant ng Diyos. Can I amen? Can I amen? Baka nandun ka pa rin sa luma na yun ang pinaniniwalaan mo. Anong sabi kanina ng 2 Corinthians 1:20? Lahat ng pangako ng Diyos, yes na, dahil kay Jesus. Bakit wala ako natatanggap? Baka hindi mo hinihingi kay Jesus. Can I amen? Pero dahil kay Kristo, lahat ng magagandang bagay, better na bagay ay para sa kanya mga anak sapagkat tayo ay binibigyan niya ng masaganang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Can I hear amen? Now, question. What is the guarantee? Dito tayo magtatapos. What is the guarantee of this better covenant? No? Anong garantiya mo, pastor? Na ito ay mas maganda. Ang sagot natin, Hebrews 7:21. Everybody, because of this oath, the oath of priesthood, pagiging pari ni Jesus, look at this. Jesus has become, the guarantee. Ulitin ko. Jesus has become the guarantee of a better covenant. Sino pong ating naging garantiya? Si Jesus ang naging garantiya ng ating mas mainam na kasunduan sa ating Diyos na buhay. Can I amen? Amen po ba? So, next ulit. Anong sagot natin sa tanong? Hindi po what Anong dapat yan? Who is the guarantee of this better covenant? Ang sagot natin, lakasan natin. Jesus is our guarantee. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Amen, mga kapatid? So kung meron man ako matatanggap, dahil ito sa biyaya ng ating Panginoong Kristo. Amen, mga kapatid? May natutunan po ba kayo? Next week, sasagutin natin ang 1 million question. Now, Pastor, look at me. What makes the new covenant a better covenant? I hope na interesado ka. Interesado po ba kayo? So don't miss it. We will find out next week what makes the new covenant a better covenant. To be continued, what is our Macarius challenge, everybody? In Christ, I am under the new and better covenant. Tayo po tayong lahat, mga kapatid. Buti na lang, nandyan si Lord Jesus. Binigyan niya tayo ng mas mainam, mas magandang buhay dahil sa biyaya ng ating Diyos. Amen? So let us pray. Panginoon, salamat po sapagkat tunay na grabe ang iyong pagpapala sa iyong mga anak. And many times, we just miss all the blessing just because of one simple reason. We disobey. Hindi kami sumusunod, Panginoon. Kaya Lord, sa oras na ito, sa lahat ng anak mo na nagnanais na makatanggap palagi ng pabor mula sa iyo, Lord, dalangin namin that each and every one of us will become more obedient to you and to your word. Na kami po ay laging sumunod sa iyo. Huwag na namin piliin na sumunod pa sa mundong ito o sa satanas na diablo. Pagkos ang lagi namin piliin ay ang sumunod, ang maglingkod at pasayahin ang iyong puso. Sapagkat hindi naman kami ang lugi, Panginoon. Every time that we obey you, your principle is the same in the old and new covenant. That in our obedience always brings blessing for us. Kaya Panginoon, salamat po. Sapagkat kung kami man ay sumusunod, sapagkat nais mong pagpalain ang aming buhay. Salamat sa iyong mayaman na pabor.
Salamat po sapagkat kami ngayon ay nasa ilalim na ng bagong kasunduan. And we're so thankful for that. Panginoon, dalangin po namin na mamulat ang bawat isa sa amin na hindi na po kami nabubuhay sa lumang kasunduan. Kami po ay nasa bagong kasunduan na, which is a new and better covenant. Inilagay mo na kami sa mas mainam na kasunduan. Ang tanging gagawin na lang namin ay sumunod sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Kaya Lord, gamitin mo po ang aming buhay na makapaglingkod sa iyo. Kung noong nakaraang taon ay hindi po kami tumutugon sa paglilingkod sa iyo, patawarin mo po kami. At maging sa oras na ito, Panginoon, na kami po ay minsan nagpapabaya sa aming mga tungkulin, patawarin mo rin po kami, O Diyos. Buti na lamang, mayaman ang iyong biyaya. Because of the serving grace, Panginoon, inaamin namin, nakatayo pa rin kami sa mga oras na ito. Naglilingkod pa rin kami sa mga oras na ito sapagkat mayaman ang iyong biyaya sa amin. Salamat po ng marami, Panginoon. Hindi po namin pababayaan, hindi po namin sasayangin ang lahat ng mga pabor na ito na ginagawa mo sa amin, bagkos gagamitin namin ang aming buhay sa paglilingkod sa iyo. Ibinabalik po namin, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat ng pinaburan ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Diyos ng malakas. Hallelujah. Ano po ang ating Macarius Challenge? Sabay-sabay. In Christ, I am under the new and better covenant. To God be all the glory. Are you blessed? Amen.